today, dito tayo ngayon sa may Clark. Pupunta tayo ng Bangkok ulit. So, this is my first time here. So, pasok na tayo. So, hello. Dito na ako ngayon sa Clark. First time dito sa Clark. Kasi paninaiya tayo ngayon. Nasa Clark tayo ngayon. So, itong itsura ng Clark. Ito. So, makikita nyo din ng check-in counter ng Cebu Pacific. Dito naman, hindi ko alam kung anong counter ito. Tapos ito yung mga flights na available dito. Good afternoon pala. So ngayon pupunta tayo ng Bangkok, Thailand ulit. So dito tayo ngayon sa Clark International Airport. So first time ko dito. And then ito yung ano niya dito. Ito yung itsura ng airport nila dito. So yun yung check-in counter ng Cebu Pacific. For dun sa may immigration, grabe. Stricto rin sila dito sa may Clark. Tinanong pa nila ako, though pang ilang biyahe ko na, hinanapan pa nila ako ng COE, tapos ID sa company. Tapos ang dami parang tanong nung officer sa akin, like, pati itineraries, tinignan. So pa rin talaga yung prepared kayo. I-print ninyo yung mga itineraries niyo if you need it. Kasi hindi niyo talaga alam kung gaano or anong mood talaga nung officer na mamimit ninyo. So ito yung mga flights na nandito pala. So by the way, ito may Bangkok, may Doha, may Hong Kong, Dubai, Singapore, Incheon, Tokyo, and Hong Kong. So ito yung mga common na flights dito. So kanina habang tinatanong niya ako, hindi na ako parang kinakabahan, konti na lang siguro. Kasi alam ko naman din na hindi ako magtatrabaho doon. And then, yun, relax lang dapat sa pagsagot ng mga tanong. And then, prepare. Hindi na ako nag-print. Ang ginawa ko is phone na lang. Sinave ko na ng mga screenshots. So, you know, you need to be prepared. So, itong loob ng Clark. Dito sa may departure area. So, yun. Kanina medyo parang nerve-wracking ng konti yung question and answer sa immigration. So, I mean, most of the time you need to be prepared talaga. So, ito na. So, may gate 11 tayo. So, kung pupunta ka dito, para siyang sa Cebu. And then, at the same time, mas spacious dito. Unlike sa NAIA. Sa NAIA kasi parang hindi siya ganun ka-spacious, pero dito okay na okay siya. Once again, under boarding room number 2, for those online check-in, please have your boarding pass and passport ready for scanning. Thank you. Boarding na tayo. 5:55 or mag-6 na ata. We're here
Hello guys, nandito na ako sa Bangkok for the second time. First trip ng 2024 Bangkok. Medyo excited ako kasi may mga places pa tayong hindi napuntahan dito, so pupunta natin yon. Ito na yung ano nila, yung mahaba-habang airport nila ulit. So it's nice to be back here in Bangkok. So from Clark to dito ang biyahe is like around nasa 3 hours and 25 minutes. And ang flight sa Clark is 6:40. Darating dito ng 9:05. Pero dumating kami ng earlier than 9:05. And so far, naging smooth naman lahat. Medyo excited lang. Medyo kinakabahan ng konti kasi yung hotel na pupunta natin is hindi rin siya dati. Pero doon pa rin sa Kaohsiung tayo nag-book. Oh! Isa sa pinaka-itinerary natin is yung sa Mahanapon. Kasi hindi natin napuntahan yung last time. So pupunta tayo ngayon doon. And then, remind ko rin pala ulit, pagdating sa immigration sa Clark, medyo stricto pa rin sila. They ask a lot of questions pa rin. Parang kanina, tinanong ako ng maraming questions. Though, pabalik pa rin na ako. But they still ask a lot of questions. So, i-prepare nyo lang yung mga documents ninyo and everything. Yeah. Tapos, tingnan natin. Ang una natin gagawin ngayon, kukuha tayo ng SIM. Sa may Klook din ako nag-book. Doon pa rin sa dati. And then, after sa Klook, tingnan natin kung may bukas pang money changer, then magpapalit tayo. Kung hindi naman or sarado naman na, then try natin mag-withdraw. PNB ang gamit ko pala. Last time nagamit ko si PNB nung pumunta ako ng Taiwan. So I think pwede pa rin siya. Hindi ko alam. Pero hindi na ako nagka-travel advisory kasi kailangan paggagamit, hindi ko alam kung applicable sa lahat ng mga bangko, pero ang alam ko pag sa lahat ng bangko, pag gagamitin sa ibang bansa, credit card or card, dapat mag-ask muna kayo ng mag-ano kayo ng travel advisory para maging aware sila na gagamitin niyo yung cards niyo sa international transactions. So yun muna yung agenda natin ngayon for today because ano oras na? 9:15? Sana may trend pa. So, tapos na tayo sa immigration. Wala silang tinanong dito. Tatak na lang siya. Ang gagawin na lang natin, siguro pumunta tayo sa labas. Magpapalit ng pera and then kunin natin yung SIM na binook natin. So, dito pa lang, marami na kayong SIM na pwedeng pagkuhaan. Lalabas na tayo para kunin yung SIM and then kukuha tayo ng papapalit tayo ng pera. Marami pa rin tao. So ito yung arrival nila. Pero yung sa Klook huling punta natin kasi SIM yung pinaka-importante. So hindi na tayo palabas na. Nasa may arrival sa tayo. Dito na magpapalit na tayo dito, kailangan natin ng pera. Dito na ulit tayo dun sa escalator na humihila talaga kasi padulas. So akit tayo ng third floor or sa departure hall kasi nandun yung Klook. So doon natin kukunin yung SIM na binook natin sa Klook. So I think open pa naman din ang Klook.
Dito tayo dati nag-stay. Dito tayo kumain dati. Nung bago tayo pumunta ng Kuala Lumpur last August. Dito pa tayo naghintay. So ngayon nakabalik ulit tayo dito. Pero akit muna tayo para makakuha ng SIM. Yung importante kasi. Tapos baba na lang tayo ulit. So ba yung feeling pag nasa airport ka talaga? Pag nasa airport ka parang buhay na buhay lahat. Yeah, it seems to be back here in Bangkok, Thailand. Actually, marami nagtatanong sa akin. Tanong nila, na-enjoy ko daw ba ang mag-solo traveler? Hindi yung tanong ng immigration kanino, immigration officer. Honestly speaking, oo, na-enjoy. Ako na-enjoy ko talaga kasi, I mean, you have your freedom and at the same time, wala kang kailangang patunayan sa sarili. Something like that. I mean, diba? I mean, enjoy. I-enjoy mo na yung buhay mo. That's the thing. So, kung ako ang tatanungin, hindi boring ang mag-solo traveler. So, ito yung departure. Ang daming tao. So, punta tayo doon sa Klook na scene. Doon lang ang Klook sa departure. Hanapin nyo lang dito. Teka lang. So, tapos na tayong nag-withdraw. Tapos ko na rin nakuha yung SIM ko sa Klook. So, bababa na tayo sa ground floor para sa pagsakay sa bus. I mean, train. Train pala ang gagamitin natin dito. Yung papunta tayo ng Payatay. So, sana meron pa. Kasi kung wala, ang ending niyan, baka mag-grab tayo. And feeling ko baka mas expensive ang grab. So, punta na tayo yun sa baba. Ano pala, hindi ko alam kung saan ang best na palitan. Doon sa may green bank, hindi ko alam kung anong bank yun, pero yung green, ang 13,000 pesos nasa 6,040 lang. Nung chinek ko sa ano yung palitan, ang palitan is nasa 8,000 dapat equivalent. So, laki nang nawawala. So, ang ginawa ko, ano na ako sa bangko, nag-withdraw ako, and hopefully sana mababa rin yung ano niya. So, hindi ko alam. I-check ko mamaya kung ilan ang nabawas sa akin. Nag-withdraw ko ng 10,000 baht. Tingnan natin kung ilan yung natira dun sa ATM natin. Kasi may nilagay lang ako dun sa ATM na nasa 19,000 pesos. So, tingnan natin kung magkano yung ano niya. Yung maliles o yung na-less. So, kapag ano, i-try nyo muna magpalit. Magpapalit dyan. And then, hindi ko alam kung saan ba ang best. Kasi naman yung palagi natin nagiging problema kapag magpapapalit tayo talaga. Hindi mo naman kasi talaga makukuha yung exact na amount nung palitan talaga. Kasi dun sa tumutubo. So, pupunta na tayo sa baba. From arrival, umakyat tayo sa 3rd floor. Tapos bababa tayo ng ground floor. Makikita natin doon yung train station. Ito yung mga mapa. So, if you don't know where to go, you can just see on the map. So, isang baba pa. Ay, sorry. Isang baba pa. So mamaya, pagdating natin ng hotel, i-check natin kung magkano yung nabawas sa ano natin. Yun lang ang pangit talaga kapag gabi ang flight mo. Kasi pag gabi, nagmamadali ka talaga. Kasi ang hinahabol mo yung bus papupuntang syudad. Kasi mostly, airport nila malayo sa city. Parang ganyan sa Japan, ganyan sa Malaysia. So, ganyan din dito. So, habol talaga. Tingnan natin. Dito na pala. Pero second floor pa lang tayo.
Second floor pa lang, so ito yung first floor. Tingin tayo ng train. Hopefully meron pa yung train. Kasi kung wala, mag-grab tayo. So alam ko ito na. O sa pinakababa pa. Ano, ang makakatulong palagi sa inyo yung ano, palagi lang makakatulong sa inyo is si mga signages. Kung hindi nyo alam yung pupuntahan nyo, always look for the signages. Kasi yun talaga yung makakatulong. So basement pa yung train station. So bumaba pa tayo dun sa pinakababa. Yan. Sana may train pa. So yun yung, okay. Wala, shucks. Dito ba? Hindi naman sa taas ba uli? Dito sa pinaka ground floor or sa base. Ngayon, kayo pumunta. Bumaba. Tapos tingnan yung signages. Liliko tayo sa may left side. Grabe, tumatakbo na sila. Baka yung trend. City line. Oo, punta tayo ng... Ito na, dito na tayo dati. So, pumunta tayo dito. Ayun, doon tayo kukuha ng cheap. Medyo nerve-wracking talaga pag ganito. Doon tayo sa walang tao. Doon. Walang tao. So dito, punta tayo ng Payatay. Dapat mabayaran, dapat may barya ka dito kasi pani 100 to 50 lang. So bili tayo lang dito. Can I just have one ticket to Payatay? Payatay, one ticket? One ticket, Payatay. 45 baht. That's right. So pag wala, umikot pa tayo. So pagbayad tayo to airport 45. Yeah. Thank you. Yeah, so dito na tayo. Teka. So punta tayo dito. All station. Platform. Baba tayo. Bayad tayo. Siguro baba tayo. All stations baba. Ang hirap talaga magbiyahe ng gabi. Kasi kung magbiyahe ka ng gabi, nerve-wracking. So ito pa rin makukuha nyo na cheap sa from Payatay. So mamaya natin makagamit yung BTS. So tining sa Payatay, maghintay tayo ng train. I think that will be the train. So habol tayo. Naghabol tayo papuntang Payatay.
Yung train station na parang train station sa Singapore. Grabe, nakakapagod. Tapos pala kinuha pala yung pabango ko, kaya problema ko wala akong pabango dito kasi kinuha nila sa kanina airport sa Clark. Kinuha nila yung pabango kasi ang binili ko kasi yung sa bench. Hindi ko dinala yung pabango kasi 200 ml kasi yun, so naganap ako ng 100 ml only, then bawal siya kasi flammable daw, so kinuha nila sa sa security kanina. So yun, wala akong pabango ngayon. And then siguro message natin sila sa bahay, nandito na ako. Nakakamiss ang, I mean, it's nice to be back here in Thailand. Yan, pwede na natin pumasok. Yan, so pwede na natin pumasok. Andito na ako sa may Payatay. Dito na. Buti nakita ako, hindi ko napansin. Kasi nagsapon ako, hindi ko napansin na dito na pala yung Payatay. So bababa na lang tayo. Hindi ko alam itong train kung saan ito pupunta. Babalik na ata ito ng airport. So exit lang tayo doon. Basahin na lang yung mga signages. Yan lang din naman talaga. Nung una talaga hirap ako maghanap dito. Pero ngayon parang gamay ko na. So pagdating ko sa baba, mag-book na lang tayo ng Klook. Ito yung medyo mataas. Oh my. So ito yung sa may Payatay. Parang nakakatakot ang tuloy. Ayan, parang wala ng tao. Tayo. Ganito lang gagawin ninyo. Pagdating dito, ihulog nyo na lang yung coin na binili natin kanina. Tapos, okay na. Ouch! Sorry. Ano ba to? So, exit. Mag-escalator yan tayo para hindi mabigat. Hindi natin, out natin. So ito na yung ano dito. It's already 10:40. Magti 10:40 dito sa Thailand. Pero sa Pilipinas sa atin mag-alas 12 na. So medyo nakakatakot kasi nakapatay na. So pag walang kaapak, hihinto. Pero kapag nakakatakot na. My God! Tapos naalala ko nakakatakot na nga. Kasi talagang wala ng tao. Konti na lang yung tao. So syempre ingat tayo ng konti. Yung medyo doon tayo bumaba sa mga tao. Doon tayo. Ayokong dumaan doon kasi doon parang madilim. So dito lang tayo dumaan sa medyo maliwanag. Yun din kapag nagta-travel kayo tapos solo traveler kayo, parang ako una-una na i-consider niyo of course yung safety niyo. Kung medyo alanganin kayo, huwag yung trust your instinct. Ganun ba? Trust your instinct. So pag alanganin kayo, huwag na kayong tumuloy. Ganun lang yun. O maghanap kayo ng other way para maging safe kayo. So ito sa BTS na. So kailangan talaga natin bumaba dito. Saan ba yung binabaan ko dati dito? Parang maliwanag na dito. Sorry, doon tayo bumaba sa kabila. Pabaliktad pala yun. Paakyat pala yung hagdanan doon. Hello?
So, doon tayo sa baba. Tipo na, pagka baba ko doon, like, ha? Paakyat pala yung pinuntahan ko, sorry. So, medyo nakakatakot lang ng konti kasi ganyan pala yung tsura dito sa 10:30 na kasi. 10:30 na. So, yun. Sana pababa na to. Kasi ang escalator niya dito nakastop kapag wala ng tao. Pag may nasan siya, doon lang siya ulit aandar. So, exit siguro to. Tingnan natin. Hindi dun eh. Tingnan natin. Okay, pababa. Ito na yon. Saglit. Off ko muna. So, ang binabaan ko ata sa kabila. Iba yung binabaan ko. So, ito yung dito sa, wala ng tao. Wala ng tao. Hindi ko lang kung explore pa talaga tayo. Dito tayo. Mag-book na tayo ng Grab dito. So you have your option din naman. Option ninyo is meron kayong elevator, escalator, or hagdanan talaga. So maraming mga options. Tapos book na tayo ng Grab dito. Kakapagod. Siguro inom lang ako ng water siguro. Tapos bukas na tayo kumain. So, nagstay ako dito ngayon sa may Payat. Dito ko nagpaano ng Grab. So, mahal ang Grab nila sa 133 ang Grab nila. So, dito ko nagstay kasi may dito kasi gabi na tapos may CCTV. So, dito ako nagstay mismo. Yeah, para safe. May CCTV, di ba? So far, nandito na tayo ngayon sa hotel. Yung hotel parang nasa mismo. Actually, magkalapit lang sila nung hotel na pinanggalingan natin dati. And then, itong hotel naman is okay naman siya. Doon nagkaroon ako ng problema kasi yung hotel, akala ko nabayaran ko na siya bago ko pumunta rito. But the problem is, pagdating ko doon kanina sa counter, sa may check-in, doon sa may kanina, sa desk, information desk. Ang nangyari kasi is like, hindi pa pala ako bayad. So, ngayon ko siya binayaran. So, parang umalanganin ako kasi ang hirap gamitin ng credit card, ng card dito kasi nagkaroon ng problema kanina. Subuti na lang kasi naglabas ako ng nasa 10,000 kanina. Ang binayaran ko sa babas nasa 2,600 na baht, na Thai baht. So, nasa around 4,000 na yun. So, chinek ko ulit. Kinabahan ako kasi pati yung hotel natin sa Vietnam, hindi ko pa pala siya bayad. So, baka magkaroon ng problema. So, hindi ko pa alam kung anong mangyayari. So, by the way, tignan lang natin. So, ito yung hotel. Yung Rambutri Village. Okay naman siya so far. Ito yung niya. Shower niya. Sa CR niya. Tapos ito yung room. So far okay naman. Malinis naman siya. Pero if you're going to ask me, parang mas gusto ko yung isa. Yung nakaraan. So by the way, I'll just end the vlog here. I'll just end this video. Medyo kailangan ko na maligot. Kailangan ko sa oil ng mukha ko. Lalabas muna ako kasi kailangan ko bumili ng tubig. And then time check, it is already
12:33 ng hating gabi dito sa Thailand. Pero ang dami pa rin tao sa baba. So, bibili na ako ng pagkain. I mean, ng tubig kasi busog na ako. Parang nabigla ako dun sa binayaran ko kanina. And then, yeah. So, see you again tomorrow for another adventure. So, again, thank you so much for just watching this video.